tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya ipinanganak mula sa lahi ni David. At tungkol naman sa espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Roma 1:3-4. Broadcasting region-wide. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ang tamang oras, mga tugang, eksakto ng alas 7:39 din pagkaaga. Ang oras na yan, mga kabig, hatod sa to kang LYRR Realty Development Corporation, asin man po ka Deca Asraya Residences, mga tugang. Iyaon na digdi sa Naga City, mga kabanat, ang Deca Asraya Residences. Ini po makukuha digdi sa Barangay Balatas, Naga City. Haran yun po, mga tugang, sa Basilica Church. Abangan pa po nito ang iba pang mga details kani mga kabanat, ta ini po ang pinaka-primero digdi sa Bicol Region. Limited po ang mga islat kaini, kaya kung ako sa Indo, magtataga-inquire na po ako dyan sa Deca Office, Panganiban Drive, Naga City. Ini po ang saro sa mga pambihirang subdivision, digdi po ngunyan sa Naga City, kaya kung ako po sa Indo, magtataga-check na ako, ta ini po sa rong 3-story, 5 po ang bedrooms, nakula po, 4 ang toilet sa kabat, 2 ang car parking. Ang pinaka-importante, dahil po digdi binabaha. Dahil po digdi binabaha. Harani po sa mga eskwelahan, universities, harani sa mga resto bar, supermarket, harani sa City Hall, harani sa Pili Airport. Kaya iyo po yung pinaka-the best sa indong pamilya. Deca Asraya Residences. Bawal ang duwag, bawal ang takot, bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme. Kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera, sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Marhay na aga, mga tugang, aldaw na po kita kunyan din Miyerkules, petsa 23 kan bulan na Abril taong 2025, mga kabanat. Mag-iribanan kita hanggang alas 9. Ako ang regular po nitong nakakaibanan sa programa, si Benji Rivera. Kaibanan ta sa newsroom, si partner Junil, and sa technical, si Boss Ariel Camarote. Parikoy, pakisar ang pintuan niya. Saka si Boss Stephen Fabis. At yan, kay balanta sa tuyang mga Banat Patrol, mapaabot kan mga follow-up reports, mga kaganapan sa luwas kapatid, and kay balanta naman po ang sa tuyang Banat Brigade and mga abangers. Oy, good morning sa mga abangers. At yan pa, may nag-PM tulos ako digdi, nang ipapagibo ko sa inyo. Grabe naman. May pa naglalawag sa ideya. May pa naglalawag sa kukutin ni Tito Benji. Kaya, abang lang, mga tugang, sa mga abangers, kung anong ipapaselfie ko sa inyo. At yan din, i-announce na kung sisay po ang nanggana. Bueno, mga tugang, inutong ko daw ining urulay na naman sa social media. Minsan sa social media, digdi ka makakakaw ang ideya. Minsan lang, makakakaw ang ideya kung ano ang magayon na itapik, itema pagkaaga sa programa. Panahon po ko niya din eleksyon, mga dabarkads, perang kimbot na lang, national and local election na po, mga kabalat. Kasugma,
nag-post sa social media si Mayor Nelson Ligacion. Nagpapasalamat siya kay Senador at Chis Escudero, kay Senate President Chis Escudero, dahil sa pag-endorse sa iyang kandidatura bilang congressman sa 3rd District. Mayo man galing sinabi si Chis na suporta, kundi nagpalitrato ang satuyang alkalde kang Naga kay balang si Chis Escudero, which is sa hiling ni Mayor Nelson Ligacion, makakatabang ang picture din ni Chis Escudero na may quote duman na salamat sa tiwala, suporta sa iya. Yan ang gustong paluwason po mga tugang ni Mayor Nelson. Ang hapot digdi mga kabanat, ano man ba itatabang ni Senador Chis sa kandidatura ni Mayor Nelson Ligacion, na si Senador Chis taga Sorsogon, bako man siyang taga Naga, bakay guwaman mga follower din ni si Chis, pero mayo man pong impact ang pag-endorse kan sarong Chis Escudero na sarong Senate President adig ki Mayor Nelson Ligacion sa sayang kandidatura. Mga tugang, ang pinakamarhay na mag-endorse kay Mayor Nelson, may iba kundi si Atty. Leni Robredo. Si Atty. Leni Robredo, kaipuhan na maray ni Mayor para ang mga supporter ni Atty. Leni sa Naga magtubod kay Leni na tabangan si Nelson Ligacion bilang iyong dadaraw na congressman. Pero garo pagiturugan na lang o day na po mangyayari ang pig-aasam-asam kan kampo ni Ligacion na si Ligacion i-endorse po ni Atty. Leni. Tamala hanggang unyan, pigpapara banatan kan ataman na kabalang ni Mayor si Atty. Leni. Palibasa na po nakuha ang endorsement ni Leni Robredo kay Ligacion. Binabanat-banatan na. Ultimong si Dipuntong dating DILG Secretary Jess Robredo na nadadamay na nagpapahingalo naman. Iyo po niyang maraot sa politika na kumuday po nakuha sa endorsement ni Leni, babakbaka na. Dapat maging tulinong digdi si Mayor Nelson Ligacion sa isyong inita. Alalahanon niya, Leni Robredo, gulpining hakot sa Naga City. Ang Naga City, nagbubuto po sa congressman. Digdi siya daog ni Nunoy Magtuto. Digdi siya daog kan sa iyang kalaban na si Nunoy Magtuto. Kaya ba kung makangalas, nadakulaon po ang tsansa ni Nunoy Magtuto na makakuha ang gulping buto ko dyan sa Naga City. Kasi Nunoy Magtuto dahil nagpaparapang iwal. Harayuon sa ini-expect kan mga ibang taga-Naga na ang Nunoy Magtuto ma-react sa mga banat ni Ligacion. Na-react man pero kalmado. Si Ligacion, dikit-dikit mapo sa social media, masumbong sa social media, may pakaraot daa, may mga maating karaw, may mga kung ano-anong sumbong. Na, dahil ka man po tutubudan na sa mga sumbong ni Mayor Nelson, mga style niya sa social media, nainot na nagpaparapang banat ang atama niyang kabalang. Kaya si Mayor demoralisado, dahil niya napupugulan na bagi siyang kalmado. Kung sa bagay mga tugang, pag ang nasa sitwasyon talaga, kamuman na sa sitwasyon ni Mayor Nelson, kulilat ka na sa survey,
habo ka pang endorse ni Leni Robredo na dakulaon na bagay para sa semong kandidatura. Ang mga taga-naga na pati nagtutubod sa mga ano ko niya delegasyon, sa mga papugi. Tainot na inot. Si Leni Robredo, habo sa iya. O, papaano ka kayo makakuha ang boto mga tugang na si Atty. Leni na siya pig-endorse. O, ano man po ang impact at endorsement ni Senador Chis Escudero Kiligasyon? Mayo man mababago. Mayo man po mababago. Dawa pa perang basis sa endorse ni Chis Escudero. Dawa dumigdi pa si Chis Escudero sa daga, itaas ang kamot delegasyon. Mayo man pong mababago. Dahil man po mababago na ang paghiligasyon kan mga taga-naga. Ito pong mga sinabi ni Leni na igwa siyang problema, kaya gali si Leni napiritan na mag-mayor. Totoo po si Atty. Leni Kuta, pasenador na. Pasenador na po kuta si Atty. Leni. Kaya alam po mga tugang, nahiling niya po ang Naga City na medyo sa dalagan, o kaya napiritan po si Atty. Leni na magbalik sa Naga City. At siya, tababalikan ko po yan, taigwalan pong follow-up sa tuyang Banat Patrol si Yitbo. Katakod po siguro kaning nangyaring pananaksak ng mga minor de edad sa sarong persona digdi sa Concepcion, Pequeña, Naga City. BBS Banat Patrol! Tito Yitbo, good morning! Mayo pa? Naputol? I-check din doon, napuputol lang sa tuyang ano. Balik ka na lang, Tito Yitbo. O kaya, ang mayo pong ibang marhay na mag-endorse kay Leni, kay Legasyon, mayo iba kundi si Leni. Dahil man po mababago. Dahil man po mababago mga tugang. Dahil man po mababago ang daralagal, ang pagiling kang tao, kay Legasyon, dawa pa perang-base, dawa pa bitis ang itaas ki Ligasyon ni Chis Escudero. Ay, tamayo yan. Mayo po yan impact. Tadawa paliog butbitol mang liyog ni Ligasyon iatubang mo sa tao. Day po yan. Mayo pong impact yun din sa mga taga-naga. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Yan na si Tito Yitbo. BBS Banat Patrol! Yet, good morning. Salamat Kabindi maray na pagka-aga. Pagbalantang kaulayon si Ana Piayo kan Naga City Police alat kada bisis na mo yan ta may meeting mo yan na pagka-aga. Ini katapod ini kanong ito nga nangyaring pananaksakan sa rong minor de edad. Minor de edad na suspect sa pananaksak sa sarong 18 anyos na lalaki soltero diyan sa Concepcion sa diyan sa Gis for Gis St. Clair subdivision. Kasuod mga pagkaudto base sa initial na investigasyon ang biktima sarong nagngangarang Justin Navarro Ojeda 18 anyos, single, sinman mayong trabaho na tagadiyan sa St. Clair Concepcion na Pequeña. Base sa initial na investigasyon, naglalakawan na biktima diyan sa silambit ng lugar. Nasabatan kani ang tulong minor de edad na nag-iedad na 14, 15, sinman na 16. Ang edad kan sambit ng mga laka-diskusyon kayo ni. Pantang nagdidibati ang biktima asin ang mga suspect, nagbunot ng patarom ang saro sa mga suspetsado day aram igdi kung si say igdi sa 14, 15, 16 ang nagbunot ng patarom asin binansukan sa daghan saro lang Grabe. Saro lang sinaruan lang ini garo na kuya na lagarto ang biktima. Kung kaya ini, idalagan sa Bicol Medical Center, dead on arrival. Nagpurbar na magadulag ang tulong minor
alagad huli sa parikas na responde kan mga autoridad na na dakop ang nasambit ng mga suspitsado. Ngunyan, kanya-kanyang turukduan. Nasa police station na 2 na tulong suspect. Nagtuturukduan kung buminansok, magugulang na tabi ang mga akin na ni. Nahilig ko sa video kasugma, pare koy. At ito buyit, garo pati magralakaw-lakaw pa, hula mo mga siga. Garo ba yung lamang pagbabasol? Mayong pagbamasol tabi po yan. Yung baga, Kabindi. ang iba kayan, pero ang edad nga niya, 14. 14, 15, 16. Grabe, ano? Ayan, edad kan na... Ano do pinunang kaniriwal kayan? Tulong Pero, binundidan, sarong adult? base naman sa informasyon na ako ata, pero dati nang igwang diringkilan, ang nasambit ng mga suspect kasi man ang biktima. Ining 14 anyos, automatic yan na mayong criminal liability pero may civil liability. Mhm. Ang 15 at 16 kay puhanda ang discernment hali sa CSWD to determine kung kakasuhan sindaning homicide. Grabe. Itinurn over na sinda sa CSWD para sa magkakanigong disposition. Ano nang nangyayari yet sa mga hobinis gunyan? Dati, talagang, 14 anyos, kung sa bagay, 14 anyos, sa video nang tataganamit na kong UC. Pero, yung pamangko itong darang pambansok ay. Grabe. May pambansok na. Gusto Pwede sabihin yung tabi. Gusto sabihin yung tabi, preparado sa manalaban. May preparasyon siya sa kung magkaigwaling kalaban, ibabansok talaga yan, 14 anyos. 15, may daradara ng kutsilyo. Mayo pati sindang pasensya. Mayo sinda dahil sinda nag-iisip kung ano ang mangyayari sa inda in kaso magkaigwaling araw kayo ng kompromiso. Yung mga mga suspect, mga taga dyan man lang. Mataga dyan man lang sa dispurgis. Ano mga magurang ka ni? Dapat ang ikurulong ka ni mga magurang. Pero dahil tamang kasi baka kinulugan man si Tulo, tumagang pig sa puyong. Pig sa puyong soltero na baga. Pig dapang, kamu ngayon, mga siga-siga kamu digdi, talaga kaya siga kami, binansukan. Kaya nahiling ka naman sa video, pag naglalataw itong Tulo, itong hero ninda, garo sa astig. Mga siga pa, Mga siga pa. Bayo lamang pagbabasol lang, buy-buyon, tukurungon. Ito nakatukaw sa gilid, nag-ibi. Naka-arano pa si Abagar, nakaburukas, nakatikas pa nga pa. Kung sa kasag, burukas pang sipit. Dapat pakinabangan din ka sa tuyang Philippine Army. Iyon yung gibog ng mga militar. Maisog. Kung bagaman dahil pa makalog sa Philippine Army, kamilon, ilog sa kapmo. Ipadarata sa Mindanao. Kaya yan nangyari ka sarong mamundong ng pangyayari dyan sa Disporgis na sarong soltero binansukan ning saksakan saro sa tulong nakadiskusyon kayo ng mga minor de edad. At lang baad makaulay ta ang PIO kung ano talaga ang nagduluwa sa investigasyon ko mga ini. Ang pinaka-ubid tabi iyet, 14. 14. Magturo pa ini. 14, 16, 15. Pero mga taga dyan, masarap man sa nasindang lugar, dyan sa G4Gs, sa St. Clair Subdivision, na Concepcion na Pequeña. At saan mabalik kita sa iba pang karagdagan na lupod, Suboyet Paderes. Okay, babalo sa ibo, Tito Yetbu. BBS Banat Patrol! Ano nang nangyayari ko niya, pare ko, 14, 16, kalaban 18 anyos, sinaksak, tanghaling tapat niya partner, nangyari, kung di ako napapasala, baka nabuli, si Tulong Soltero, data aram, pero pag-araw ka rin mga teenager, mga kapatid, mga kabanat, dapat kapot ka ni bola, basketball, ano pa partner, ping-pong, dapat araw ka rin mga hubin ko yan Ang problema kaya kapatid partner, talagang maluya po ang mga sports program kan nasa tuyang gobyerno. Ako naririsa ko po yan.
Ining mga hubi na arong kani pare ko ay dapat pagbakasyon o kaya OSY, out of school youth, dapat ini po pigpa-priority na paklasihon kan syudad. Hilingon mo, 14 anyos may kaput balisong. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Ay nako, abangan po nito ang follow-up kaya. Tangon niya po nasa DSWD mga tugang, ining tulong suspek. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Oras 7:59 na po ni pagkaaga. Pero tabalikan ko lang yung haloy-haloy ng issue sa endorsement na yan. Ngunyan si Kabalang, ang binabakbaka na naman si Atty. Lily Robredo dahil na ini-endorse si nagparatago mga bagas ka DSWD, si Bong Rodriguez. Dawa ko manjo si Atty. Lily. Ano ba makikiaram pa kung laban sa probinsya? Inot na inot. Kandidato ako sa Naga. Pagduwa, ano man ma-endorse ako sa sarong tao na aram kong daog. Makasupog ba gayan? Makasupog ba gayan? Maray kayo to si pag-endorse ni Atty. Lily Kinunoy ang dayat At talagang nagtaram kayo to si Atty. Lily na ang susuportahan ko Nonoy Andaya bilang gobernador. Sabi ko nga mga tuga, mas maray-maray pa si Nonoy Andaya digdi Bong Rodriguez. Tano man ma-endorse ka duman sa sarong tao na may pamaligay na patunayan? Dahil mo man nga ni aram kung ano ang background kang taong ini. Lagi na ang campaign manager, pero gulpi mga barita na si Bong Rodriguez, bong sunog o boy sunog na nagparapang solicit kang panahon dahil man na nakaabot sa Lily Group. Mga tugang, kung mag-amigo ka mo, aram ang sa imong background, aram na nagtabang ka talagang sincero, take note, pagtabang sincero. Ay baka na mo na po kay po na mag-text ka kay Atty. Lily, baka ikapang ipaapod na, Atty. Kandidato po ako niyan, I need your help. Arong kaya. Pero kung mabukbok ka sa gilid, hanggang kunyan day ka nakaka-receive ng text halik kay Lily Robredo, na day ka endorse, so be it. May problema po kamo. Na-endorse gali si Dilimang taga-Iriga. Na-endorse gali ang iba pang mga amigo ta. Iyo po baga. Kaya masakit po mga tugang na pagpapara basulon ni Diyosa Bali Kabalang, tanong natin na ipig-endorse ni Lily si Bong Rodriguez. Kung habo man palal, ano man ta pagpaparapiriton mo si Lily Robredo i-endorse ang habo niya? Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Aberta, kung ano ko ang linya ni Junel? BBS Banat Patrol. Junel, good morning. Good morning, Kabinji. Maray na aga sa tuwing mga parantabay. Follow up kita ka nangyaring incident in stabbing dyan sa Concepcion, Pequeña, Naga City. Makakaulay tango niyan ang Chief of Police kan Station number 2 si Major Joby Lunar. Aramon ta kung kumusta si investigasyon ninda, ano talaga sinangyari. Sir, good morning. Live ka po sa Radyo Banat. Si Kabinji Rivera ang angkor. Good morning po, tabi, sir. Yes, sir. Yes, Sir Benji. Good morning po and good morning po sa kamusunod. Kabinji, pasa ko sa imo ang line ni Sir Joby. Okay. Thank you, Del. Thank you very much, partner. Hepe, good morning si Kabenji. Kamusta na po ang initial na investigation po nito dyan po sa pananaksak gadan sa sarupong persona sa Concepcion and ang suspect po mga aki. Ano po ang punot dulo, sir? Ano ang disposition kanikan PNP? Yes, sir. Ilat po. Good morning po, Sir Benji. Iniyo po, kasuha po na nakakuan po kita, nakatanda po kita ng report na kung saan po nga ni igwang sinaksak digdi sa may Concepcion Pequeña. Ano po? Iniyo po, kung sa pag-iimbestiga
So iniyo pong pananaksak, nagpuon po muna sa simpleng iwal na kung saan po nakaiwa sila ng mga suntukan. And hanggang sa iniyo po, one of the suspect na po na minor po is may bitbit pala na kutsilyo na ginagamit niya daang pang-ubak sa mangga, and sa pagkaiwa niya ng commotion, sinaksak niya po ining biktima. And ini po mga suspect na po, yan na po ining sa Naga City Children's Home, na kung saan po turnover ta, tanganing ma-examine po kasi ito yung CSWD, kung igwa na po yung inaapod na discernment tanga sa pag-commit po kasi indang kinaakubang na kaso. And ngayon po, pag natawan po kita ng affidavit of discernment kang CSWD, makakapag-file po kita ng kaso ngunyan laban po duman sa mga suspect. Aron po kayo na sitwasyon, Hepe, minor de edad, sa inyan ikukulong? Sa ngunyan po, iyaw po sinda sa Naga City Children's Home, sa sa may pakul po baga. Iyaw po muna sa pangangalaga po kang CSWD. Pag-aron kayo itong na-file ang kaso, sa ilan sinda? Halakot sa po kung ano po ang magiging resolution pang piskalya, kung ano po ang magiging disposition sa inda, kung ma-stay sila dyan sa Naga City Children's Home hanggang po mag-abot sila duman sa edad na 18, tanganing sila mag-undergo po sila ng trial. Halaton talagang edad, ano po? Po. So habang na pa po sila nagiging 18 years old, depende po yan kung saan sila ma-stay. Sigurado dyan po yan sa sinasabi nitong children's home. Po. Okay. Ano da po, Hepe? Ano ta nagsuruntukan? Siyempre, 18 years old, 16 years old ang kalaban, 14 years old. Daog talaga ng mga saradit-sadit na pero grabe ano daw pinagpuro ng kani? Ang sa pag-interview na po naman sa witness, nagsimple po din sa simpleng paninita kanya yung biktima na kung saan nga medyo nagkaigwa ng dikit na commotion, dikit na heated argument, itong pag-iwal-iwal, Opo. hanggang sa naulit po sa pananaksak. Pigsita si Tulong Aki siguro dahil talaman araw baka sa mga karawat-kawat sa computer, baka may mga previous na pong iriwal. Po. Minsan po kaya mahiling ng Sir Benji itong mga inapot na mga aki na out of school youth na naman ibang binibos ako maghapon. Kundi maglalakaw-lakaw dyan. Tapos kung minsan makakaisip na kung ano-ano na naulit po sa dahil maganda. Internet, grabe 14 anyo si Kahepe, first time makaroon ka maka-encounter na araw ka kaso. Sa ngunyan po, hindi po sa Naga, first time ko po maka-encounter na may nag-commit po na ng krimen na ang edad po 14 years old. 14, 15, and 16. Si mga Aki, nahiling mo po, personal, may mga tama ba talaga na sinuntok sinda o nabugbog? Nahiling ko po, siya po hindi kasahapon, kaya ba po sila mga guardian, mga magulang, nahiling ta po na talagang bagang igwaman sila mga commotion na talagang nagbubuntulan. Kay nanay pinamedical ta po niya mga Aki kasahapon. Okay. Ano yan? Mga bayong dahil nagkakralasi o SY talaga yan na dahil talaga naka-enroll yan, tabakasyon man baga ngunyan. Dahil po nagkakralasi talaga? Sa pag-interview ta po naman sa mga guardian, dahil na po yung nagkakralasi mga Aki. Kaya ko nag-apil ako sa inda, sabi ko sa mga ina, sa mga guardian nila na hiling-hiling ko rin dahil sa indang mga Aki, sa lalong-lalo ang mga minor. So, yung naulit sa mga di maganda. So, nagiging pausa tanganing kang sa indang mga Aki. Naku, pag darakula kaya baka yung pa mga pasaway di sa Naga City, araw kayo di nagkakralasi, pag pinaklase mo bang kulog pa yung kang eskwelahan, ano po? Iya po nga kaya lang sabi ko po nga sabi ko sa mga guardian, masawa. Kasi sa inda magpupuon ang disiplina, sa inda magpupuon ang pangadal sa inda mga Aki. Naku, dahil paparagiribong Aki. Tapos papabayaan. Bako malapot, dapat galing ka pangaralan ni mga magurang na ni Hippie. Iya po nga kaya po, kasabay po sinda sa naman sa CSWD, natawan sinda ng guidance. Guidance o intervention po. Dapat may batas kita na pag-aron ka rin mga Aki, sabay ikulungan mag-ama, mag-ina. kung pwede lang po ko na. Yung bako malabot suba, para si Aki, makonsensya na si ama niya dahil sa iya nakulong, and si ama mahilig na dahil sa dahil niya dinidisiplina ng Aki niya, aron ka rin mangyayari sa to.
Iyo po nga rin ko sa naku. pwede kailan. Mayo pa po kahit kitang kwenta yan. Mayo kitang batas na araw kayo. Layi. Pero dyan po kayo baga sa Concepcion, hindi ba ulay-ulayan tala po, hepe. Sa Concepcion talaga, pequeña, grabe po, kadak squatter, dahil man sinasabing gabos may mga trabaho dyan. Ano daw talagang dapat gibon sa indo po sa komunidad ng PNP? Ano po dapat nindong gibon dyan, hepe? Ngayon po, sabi ko nga, bukod naman sa padapos sa pagpatrolya, sabi ko nga, minsan kaili po, nagkakandak po sa mga curfew, ano po. Oh. Kaya lang minsan, nahiling naman, pag nag-iikot ang mobil, matago yung mga aki. Paglabas kang mobil, maluwas na naman. So ngayon po, nagpaplano po na dagdagan po ng another post dyan po sa may Laog, lalo dyan po sa may 10x10, sa may Sinclair, dagdagan ko ng personnel. Correct. Na magkakaiga po ng visibility, tanganing at any time, may hiling po nila dyan ang pulis sa Laog. Kasi minsan po, baka ang pulis tayo na po naman sa luwas, sa may paluwasan. So ito po kaya, ito pulis na duman, nagmamanlang po ito duman kan traffic. Ngunyan, digdi po sa Laog, nagpaplano po, nag-ulay po kami ni Kapitan, na alagan po ng another personnel. Baka nga nagpapara sirisrigot na yung marijuana. Baka lang naman. Baka nagpapara churong-churongki na yan. So yan po, mga minomonitor na po yan. Sabi ko po nga, nagiging prone ini yung mga out of school youth at yan sa mga bagay na yan. Kasi mayo naman halos nagiginibo sa buong maghapon kundi magtambay dyan. Kaya nga po, po yan, ginigibot ako na malagan po dyan yung pulis sa may part na yan. Okay, Hepe, thank you very much. Mabuhay ka. Ano pala to? Nadakop si Makaki. Nadakop na po. Dahil ba nag-surrender kundi nadakop? Nadakop na po si Sargo. Si Dua po. Si nadakop na po itong nagsaksak mismo. Si Dua, surrender po kasi ng kaibigan. So pinpoint na pala rin doon kung si Say nagsaksak. Ayan po. Si Dua, Kasi kay Balan lang. Kay Balan lang po. Ayan. Si nagsaksak, pirang edad? 15 years old po. Okay, Hepe. Thank you very much. Po, sir. Thank you po. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Ang oras, mga kabanat, eksakto na pong 15 minutos, makalipas ang alas 8 ng pagkaga. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. Ang oras na yan, mga kabig, hatod siyempre sa to kang LYRR Realty Development Corporation, asin man po kan Deca Asaraya Residences. Yaon na po digdi sa Naga City, ang Deca Asaraya, mga tugang. Yaon po yan sa Barangay Balatas, Naga City. Haran yun po yan digdi sa Basilica Church. Ano po, walking distance. Kung hali ka po digdi sa crossing, Magsaysay Avenue, araman siguro nindo ning Shell, araman nindo ining residence ng LRV, ini po BBS. O iyo po baga, kunyaon lang ka mo dyan, walking distance naman. Ano po, kaya pinaka-the best po ini sa indo pong pamilya. Ano po, Deca Asraya Residences. Magtagay kwerda po kamo sa Deca Office. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. Iyon na diyan sinasabi ta, mga kabig. Ano po, iyon na diyan sinasabi ta. Papaano ang sinabi ni Gat Jose Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero papaano taman po maipush na ang kabataan ang pag-asa ng bayan kung hindi man mga bugok na mga opisyal ta, dahil man lang po sinusuportahan ang pangangaipukan mga youth. Madalion ba po kaya magtara? Arong ka niyang programa ko sa Hobinis. Madalion ba lang po magtuga, magpangako? Kung dinadagdagan mo po mga Mayor Nelson Ligasyon, yan pong sinasabi ni Atty. Leni na ang mga barangay sa Naga na pabayaan mo na. Ano ang sabi ni Atty. Leni Robredo? Sa gusto niyang ibalik pagtukaw niya sa Naga City ang mga programa sa barangay. Tadyan nagpupuon ang komunidad. Diyan nagpupuon ang progreso kan nga namamalwaan sa barangay. Ay, pero ika ngaya Nilson, pinabayaan mo, ultimo ngaya mga bulong, ultimong mga healthcare sa mga taga-Naga, dahil mo, pinabayaan mo. Oh. Mga tugang, si Atty. Leni Cota, pinakamarhay na material para po ilaban ta sa sinig.
Nakulaong pong bagay na ko kitang Lady Robredo sa Senado. Ay pero habo ni Lady, nahihirak siya sa to, mga taga-naga. Kaya kamo, kita pong mga taga-naga, dibdibon ta po yan. Iyan pong ginigibong ko niya ni Lady. Na isinasalbar kita. Sinasalbar kita digdi sa kamot ni ligasyon. Kung sinasalbar kita sa kamot ni ligasyon, ano mo man tatatawa ng panindong pagkakataon sa 3rd District? Sinasalbar ko na nga ni kamo mga taga-naga. Kamo man nga sa 3rd District, maburuto-buto pa man kamo. Oh. Mga tunto na po kita, sobra naman pong pagkaingot. Sobra na pong pagkaingot ng mga kapatid kamalat. Kung dahil pa po yan, makuang mensahe na yan ni Atty. Lady. Sobra na pong kapatalanta, kung dahil pa po makuayang mensahe na gustong ipaabot sa to ni Lady Robredo. Sinasalbar ko na kamo. Nabalik na nga ni ko, habo ko na nga ni sa Senate. Bagamat nakulaon po ang chance makatugang ni Atty. Lady na manggana. Bicol Region, masuporta yan. Bako lang Bicol Region, Pilipinas masuporta sa iya. Iba man ang laban niya kang presidente. Iba din ang laban niya digdi sa local. Iba man sa Senate. Kaya lang, dahil ko man kaya pwedeng ipaubaya ulit kay Mayor Bungat. Tapag si Mayor Bungat kaya naglaban, lalabanan naman kaya kaning tagas-tagas na kampanyong siligasyon na ini. Oh. Dahil ko man kaya pwedeng palabanon si Tato Mendoza. Tabaka kaya bakbakan maniligasyon. O, mayo, orula naman kaya kita kani. O. Kaya, ako mismo, si Lini na baka nagsabing ma-mayor dahil na naglaban si Kulukoy. Natamulmul lang, nga. Wang. O. Dahil baka nakalaban si Kulukoy, si Mayor Nelson. Kan si Lini na mismo mga tugang ang mag-mayor. Tapag si Bugat kaya palabanon ko, lalabanan kaya di kani, baka kaya madali naman kita. O, kaya, pag si Tato Mendoza man kaya suportahan ko, baka kaya bakbakan man niligasyon. O, tama patubod, hindi ba kasi ligasyon, maurang magpatubod. Dahil ko man kaya maasikaso ang pagkampanya sa indat at simut man ko sa Senate, halimbawa. O, nagkakampanya man kaya ko sa Senado. O, kaya, maray pa kaya digdimo lang ko sa naga. Ibalik ko ang totoong programa para sa mga taga-naga din. Ano? Sinasalbar po kita ni Lady Robredo. Sana po maging madagugtang mensahe na yan mga taga-naga, mga taga-3rd District. Takon si Mayor Nelson Ligasyon Marhay, i-endorse po yan, inipuan sa tong tabangan, iniyan sa tong butuhan. Sa gobernador, uya po ang tabangan, Tabong Rodriguez. Kailan baga ang rason ni Lini? Hindi ko kaya endorse ta. Dahil man kaya nagbubuto ang naga. Malupit man si Lini mag-rason. Si Cam Benji Rivera, Radyo Banana. Malupit man si Ate Lini mag-rason. Dahil ko kaya ni-endorse ta. Inot kaya, dahil ko mabistado. Pagduwa kaya, kento kaya sinunoy andaya, pig-endorse ko. Maray ito. May paninindugan, talagang palaban, ang ipinaglalaban niya, may cause. Ay pero kaya hindi kaya si Bong Rodriguez mga reforma niya kaya. Sa inot pala kaya, talang kaya siya duman sa bagas. Ano kaya tama endorse kaya kung digdi sa para sa rin ng bagas. Kung yan ba si Kamalang? Gusto na naman insinuate sa tao, na si Lini, ngayon na nag-aalangan sa mga bilyaperte. Hindi ba yan nag-aalangan? Si Lini Robredo gusto naman insinuate na nag-uulay na mga bilyaperte. Hindi man siguro nag-uulay yan ta. Dako man magkalaban. Kung nag-ulay-ulay yan siguro, personal. Dahil taaram. May mga isip man niya. Kaya lang si Kamalang kaya, si Joe Samal, bad trip siya. Ta si Mayor Nelson Ligasyon, hanggang ganyan, dahil po pig-endorse ni Lini. Kulilat sa survey. Pangduwa, imbis man kaya si mga kalaban man kaya ni Nelson Ligasyon, among mo ang bakbakan mo. Ang pagpaparabakbakan ni Kamalang, ang mga bilyaperte na bako magkalaban ni Nelson.
May diferensya ni si Kamala. Benji Rivera. Radyo Sa bagay, ano man ang i-issue niya Kinunoy Magtuto? O mayo man siyang i-issue Kinunoy Magtuto? Pigpaparasabi baga ni Kamalang, mayamano na kayo si Nunoy Magtuto. Dati man bakit mayayaman ang Magtuto? Dahil mayo man sa politika, dati na mga big time yan. Kaya sabi ko, mayo man talaga yung issue. Nagtatarabang, haloy nang nagtatabang sa tao. Kaya yan po ang supas kayan. Kaya abangan ta mga tugang, sa kunyan ang rason po ni Attorney Lady, dahil niya pwedeng endorse si Bong Rodriguez, bukod sa dahil niya bistado, pangduwa, dahil gabos na bistado, endorse mo na. Bako man yan araw kaya. Si Benji Rivera. Radyo Banat. Nagbabalik si partner Junel. BBS Banat Patrol! Del, good morning! Okay, Kapinji, maray na aga sa tuyong mga parantabay. Makakaulitan ni spokesperson kan PNP Provincial Office kan Kamara de Sur si Ma'am Captain LG Altisa tanganing aramonta itong nangyaring pagkakadulag kan tulong person under police custody dyan sa Banuan kan Libmanan Kamara de Sur. Mga kuya nini mga preso tabi ini Kabinji na nakadulag dyan sa party mismo kan Libmanan Police Station. Nakadurulag! Oo, pero nadakop man giraray. Nadakop na. Kaya lang aramon ta paano nakadurulag and paano nadakop ini Ano yan, mga sa awtoridad. PNP, sa BGMP? Sa PNP Libmanan. PNP. Anong nangyari sa mga amigo ng Police Libmanan? Oo, nasa line si Ma'am Captain LG Altisa and spokesperson kan PNP Provincial Office kan Kamara de Sur. Ma'am, good morning. Live ka sa Radyo Banat. Si Kabinji Rivera po tabi ma'am and sa tuyang angkor. Good morning po tabi ma'am. Hello, good morning po. Good morning sa kabasan dadangog kan sa inyong programa ngunyan na pagkaaga. Okay, Kabinji, itataw ko sa imo ang line para sa pakikipag-ulay niya to kay Captain LG Altisa. Good morning, tabi Kabinji. Okay, salamat partner Junel. Kapitan, good morning si Kabinji po. Rivera, live ka po sa BBS DWLV. Madam, ano nakadulag po si mga preso pero nadakop naman da po? Ano po ang nakaabot sa inyong report kayo? Yes po, medyo naging kampante kaya ang sa tuyang mga kapulisan dyan sa Libmanan MPS kung kaya dahil nahiling na matibay talang magpiklak or magtanggal ng mag-open ng mga kandado ining mga na-preso na po surong test na suspect na nakalulong dyan sa Libmanan MPS Custodial Facility ang nagbukas kang kandado pero inapod niya rin ang pagpiklak and kaya yun ang naging rason para mabukasan ang sa indang custodial facility and nakatakas ang tulupan nila o duwapang niyang kaiba. Tulosin na nakatakas pero nakupan to tulos kang katuyang mga kapulisan sinay balikman sa selda. Kaso rin po nangyari ini? April 21 po, 2025. Sir. April 21, akan Lunes. Anong oras po? Yes, po. Ano pong oras? Anong details kayo? Pabira baka kaya si kandado na bakal lang dyan sa home. Madali talaga. Madali talaga yung tanggalon. Ang nangyari po yung incident mga 1:40 in the morning. Maumagahon. Okay. Madaling araw. Tapos si kandado na madalo na buksan. Dapat mga pirang kandado dapat kayo mga ikakag dyan. Ganoon na nagpasiguro talaga si mga amigo ng PNP. Actually, tinisting ko man sa kandadong ito, magayon na klase. Taso ito bagang di man po nabubukasan kapag dai nakakalak ang kandado. Pero talagang matibay itong naggibok ang pagbukas ng kandado. Ginamit lang ang sarong sabit na metal.
pangbukas kang kandado. Siguro talagang matinik na klase ng parahapon. Talented. Apod ko dyan, may talent ining suspect na ni. Anong mga kaso ko ka ni madam? Anong mga kaso ka ni mga suspect na ni? Nawaran na silang pag-asa. Ang tanging solusyon ay tumakas tayo. O anong mga kaso ka ni? So narawani po na yung manang nagbukas kang selda, ang kaso niya is paghapon. Ang saro man po is carnapping and ang saro is child abuse or violation of RA 76. Grabe, Maraming po, nagkadarakop ini. Nagkadarakop ini, suruway-suway o sa sarong lugar lang? So so sa test and carnapping na dako po ini sa bandang Ragay na sa may Andaya Highway. And ang saro po naguli sa Indang Harong, kaya nadakop man po sa Indang Harong. Sa ipong lugar? Kap, sa lugar na dakop inig saro. Si Duwa nasa Andaya, pero pamanila na, po sa Libmanan, sir. Sa Libmanan malang. Naguli sa sarong ninda. Okay. Sa sarong barangay sa Libanan po. Pero itong duwa po sa may Andaya Highway, siguro sa parteng Rigay na, siguro naghahalat na ning mga bus na malunadan pa Manila. Kuya lang na dakop tulos kan sa tuyang mga kapulisan. Kapag araw ka ning dikit-dikita ng madulagan o nadulagan na nga ang sarong PNP, ang sarong opisina kang PNP, ano po, may ano sinda dyan, may sasapon sindang parusa, tabi, Kap? Ang po, ang preso? Ang PNP, kapabayaan, tabi? Yes po, igwa pong kasong administratibo na kakaharapon ang satuyang mga kapulisan na pagbabantay sa mga PUPCista or mga persons under police custody. Dawa po sila makasuhan na criminally o mahiling na sinda may probable cause para kasuhan sinda criminally and yun na nga po, and at the same time administratively. Lalo na naka-duty. Yes po, lalo na itong mga naka-duty as sentinel and then duty as custodial facility na personnel po. Maray tamayo man pong Maray po Kap, tamayo man pong hinabon na pagrurugari kan na PNP, badil, batuta, pusas ining mga suspect na ni. Wala man po tabi. Pakadulag ay pakabukas kang pintuan, daralagan. Po, nag-overbabakod. Nag-over the bakod. Okay, sige. Congrats na po sa mga nakadakop. Mga nakadakop po kani Kapitan. Ang teaman po kang PNP Libmanan, kaibanan po ang mga provincial PIU or intelligence unit and sarabay na inisin na nagdirero talaga para mabalikwan niya sa selda ang mga nagdirulag na preso. Okay. Sige po, Kapitan. Thank you very much. At least nadakop na po ini mga suspect na ni. So, safe na po ini mga kababayan na tabaka nakaduro lang kayo sa rupati. Ang kaso, child abuse. Yes po. Okay. Kapitan, thank you. Mabuhay. Thank you, ma'am. Salamat, sir. Salamat sa opportunity. Good Okay. morning. Okay, babalo sa imo, Junil. Hali po sa newsroom. Hula ko pati ang mga nakadura lang ito mga ito mga halang ang kaluluwa. Kapag nasa batan mo, babansok ang katulos partner, pambihir. BBS Banat Patrol! Nako, ay baka nil si Kandado da mamahalon man nil. Medyo damay kamahalan man si Kandado. Talagang talented lang po si mga suspect o si sarong suspect. Garo niya naman din, siya, master na siya. Kung ako sa iya, hindi mga paragibong susi dyan sa Benito Commercial, dyan sa sentro. Nalakay to si Harong ko partner, si susi nasa laog. Siyempre, Tito Benji, number 1 pala, di ka matens. Ako sa paano ka makalaog, nagkuha akong paralyabi dyan sa sentro, bukasan ang lakad sa kuyang pintuan.
Ay pigsundo ko siyempre dahil mabukas ka na kan pintuan. Ay sa auto pa lang, malupit ng istorya sa ko. Alam mo sir, doon sa Binalabak, tanda ko, Binalabak, may mga nag-swimming na dyan. Si Susi, nalaom na sa longkan auto. Nabuksan ko sir, 5 minutes. Ang sabi ko di pwede ka pala pare maging karnaper. Ay hindi naman sir. Meron din sir, bahay dyan sa Concepcion. Naiwan din yung Susi tulad dito sa'yo. Nabuksan ko sir. Kaya sabi ko, sige, buksan mo yung pingkandado ko at bibigyan kit Tagalog partner. Tagalog. Sabi ko, malupit ni Nigaro. Kaput man ka sir yung sindikato. Kapag araw ka may mga talent, mga tugang, may talent ka sa pagbukas mga kandado, ay kakaputan ka kan sindikato. Pag may hold up ikala, papapon. Ay pambira. Di ibig para burumuladas ang Tito Benji. Pasakay ko pa sa auto, sa inutang ko pa pinasakay. Sabi ko, orang nini, Tagalog. Pati, may mga gamit siya, may mga gamit sa gano'n pang opera. Sabi ko, alin ba dito sir, bahay mo? Ito. Okay, buksan natin sir. Pambira. Haloy! Kadakol rason. Sir, ano ba itong lock mo? Original ba to? Sabi ko, local lang yan. Nabili ko lang yan sa Unitap. Ay, sabi niya, maganda sir, maganda klase, hindi ko nabubuksan. Sige. Ay, haloy. Nakakarisana kung mas madaldal siya, tapos kulang siya sa hiroi. Ay, sabi ko pare, mukhang niloko mo ako. Hindi ka naman talaga master, nagmamaramasteran ka. Ay, sir, bilib ako dito sa lock mo. Sabi ko, mas bibilib ako sa iyo kapag nabuksan mo. Ay, maray pa lang yan. Bukas si bintana ko. Estimitong ko si, aday ko nasabi yung tabaka, tirahol ng arong ko. Madaling sabi may ginamit akong, nakuha ko si Susi. Yaon pa si, para bukas, para tirada kang kandado. Ay, sabi ko, ako lang palang solusyon. Sarili ko, sir, pasensya na. Pero bilib ako dito sa, picture niya pa si kandado ko. Bilib ako dito sa, lock mo. Ganitong i-recommend ko. O, sige. Ay, pinasakay ko pa manotro, pero di ko na siya pigdor-tador. Estimate ko na malakaw pa siya. Digdi ka na lang sa kanto. Tinawal ako 20. Si Benji Rivera. Radyo Banat. Patibay si Buka. Ako sir, dyan sa Binalabak, may sasakyan dyan. Sabi ko, anong klaseng sasakyan? Kasi mga sasakyan ngayon, hindi na pwedeng maiwan yung susi. Kasi yung susi, remote, yun yung maglalak. Ay, hindi sir, basta lumang sasakyan. Nabuksan ko sir. Ay, sabi ko, bilib ako sa'yo ha. Dyan sir, bahay sa Concepcion, nabuksan ko rin. Ganito din, naiwan din. Ay, pambira kan, masarong oras na partner na sige lang pang bulas ako. Ay, bayan. Ay, sabi ko, Tagalog din, malupit. Si Benji Rivera. Radyo Banat. Oras 8:36, nagbabalik si Junel. Ay, pambira ang higos ni partner Junel ay. Gano'n ang papakitang ginasan sa kuyang amigo. BBS Banat Patrol! Adel! Okay, Kabinji, marinaga sa tuyang mga parantabay. Pero sinasabayan mo na kunig di mag-angkura. Dayman. Kaya nga tino-turn over ko tulo sa imo. Dayman. Mas mariban yan nakapahinga lang Tito Benji. Anong barita? Anong barita? Ara mo, nag-aarabutan na bagaan mga ECM. Itong, kuyan, mga automated counting machine Comelec nagagamiton sa eleksyon. So nag-aarabutan na and may mga pinagbiyahe na and aramo niya to sa parte na Siyudad Canaga kunya una itong sa Siyudad Canaga and sa inakabugtak mo niyan mga ano pala yan, Del? Pig-test na yan? Pig-check na yan? Ihahapot na yan, ihahapot ang unyan. Aram kong kadakol Iyon na rin yung nagagamiton sa eleksyon. Oo, aram kong kadakol kaning mga kahaputan. Kaya
makakaulay tango niyan si Attorney Mike Hulya and Comelec Supervisor kan Naga City and iyan tanganing makaulay mo. Attorney, good morning po tabi. Live ka sa Radyo Banat si Kabinji Rivera po anchor. Good morning po, sir. Opo, good morning sa imo, Kabenji, tapos kay Sir Junel, tapos pong pardango po sa DWLB. Opo, ipapasa ta ka po sa angkor kay Kabinji Rivera. Kabinji. Okay, salamat Nel. Thank you, partner. Attorney Michael, good morning. Si Benji Rivera, sir. Good morning. Opo, sir. Good morning po. Okay. Ano tong sabi ni Junel na may nagkarabot na ano yan? ECM? Anong apod tabi dyan? Anong purpose ka yan? Ano iyon ang gagamiton ta ko yan na election tabi? Ayun po, ito pong inaapod na pong ACM, ano po to, automated counting machine. Ayun na po to si mga makina na gagamitin sa pagpapaboto sa election. Kang Webes Santo po, April 17, nag-abot na po si mga ACM. Hali po naman sa Laguna Warehouse kang Comelec, pig transport na po pasiring di sa Comelec Provincial Hub, hindi po sa Del Rosario, Pamplona. Duman mo na pig-store si mga ACM kang sa buong Camarines Sur and sa Naga City. Tapos within this week po, for delivery na po yan sa mga iba-ibang munisipyo and syudad sa Camarines Sur. Pero sa Naga City lang aram ko, ang delivery date sa Naga City, kung April 26, 27. Ang i-receive kang Comelec Naga, 145 po na mga automated counting machine. Tapos, siyempre, pagka-receive mo po kayan, April 26, 27, store mo man yan dyan sa may Treasurer's Office. Then, on May 3, ita-transport naman po yan from Treasurer's Office. Dadaron mo yan naman sa mga eskwelahan sa May 3. Tanganing ready na po siya pag May 5. Pag May 5 po kaya, region-wide po, May 5, magkakaigwa ng inapodang FTS, ito mo inapodang Final Testing and Sealing. Yan po kaya naman sa Comelec Resolution na bago mag-election day, magkakaigwa ng Final Testing and Sealing. And pong Final Testing and Sealing on May 5, gaganapon po yan sa mga voting center. Di ba na po yan sa eskwelahan, ang mga voting center madiraman po sa mga teachers sa mga EBs na massive sa election. Ito-test po ninda ang machine. Siyempre, informed ka sa mga kandidato, mga political parties, ang FTS day, May 5. Siyempre, mag-conduct po ng test voting ang mga teacher naman sa classroom. 10 test ballot, ito-test po yan naman sa machine. Pagkatapos po kang voting, 10 balota, ma-count po yung ka-machine through election returns, malos election returns, resulta. Then, si mga teacher man po, ma-conduct yun ng similar accounting, manual counting, base naman sa mga balotang pigsidan. Compare nda si resulta naman sa electronic computer machine counting, tapos naman sa manual counting. Wow. Dapat accurate po siya. Tapos kung man siyang okay sa operation ka machine, si function ka machine, tapos accurate po si counting ka machine, ibabalik po yan sa zero ang 0 votes. Then, isusilyuhan na yan, tapos itatago na po yan naman sa classroom sa eskwelahan. Bubuksan na po yan on election day. Kaya po, may mga series of test na talaga. Siyempre, bago pagka-manufacture ka machine, pag-test na yan naman sa Laguna Warehouse. Tapos po, on May 5 man, nagpa po gira kitang mga testing po sa classroom na sa voting center para po matest na functioning ang machine, tas accurate ang counting para on election day, ready na po ang machine na gamiton. Ibig sabihin kayan, functioning po sa machine, tapos may pong problema. Attorney, pinagkaibang feature ka ni? Medyo may ibang feature ini duman sa dating ECM na ang nag-provide, Smartmatic tabi. Ano ang pagkakaiba ka ni duman sa dati? Ayun po, dakula po si improvement po ang kaning machine tang. Inot po sa gabos, ito bagang sa Smartmatic, napod na katong inot, PICOS, VCM, both funding machine, tapos manufactured to kang Smartmatic. Opo. Arkela to kang Comelec, bakal to kang Comelec, itong mga machine na to kang Smartmatic, bakal, tapos nagamit na to sa 5 eleksyon. Opo. Pero po, ngunyan pong 2025 national local election,
bago po ang nagana sa bidding, ito pong Miro Systems from South Korea. Ito po ang ma-provide shooting machine. Pero this time, pig-Arkela na lang kang Comelec. Ibig sabihin, para at least pagkatapos kang Arkela, ibabalik itong machine naman sa Miro Systems. Tapos, siyempre, at least brand new. Kung yun nagagamit doon ng eleksyon, mga brand new ang isa itong mga machine. Tapos, ang bagong feature niya, itong mga inainot ng machine baga kaya, ang inot ka to, pagkalag ng balota mo, di mo na aram kung ano nangyari sa among boto. Pero ngunyan po, igwa siyang pero kan 2022 pag-introduce tayo itong voter receipt. Yan. Ngunyan po, para sa voter receipt, igwang pagsalang mo kan sa imong balota, may maluwas po na resibo. Ito pong sa imong pigbotohan para may checklist, check mo kung ito talaga si pigboto mo. Tapos ikadwa po, pag ulog kang balota sa machine, itong balota mo mismo, si balot image, si picture kan sa imong balota, ma-reflect po naman sa 14 inches na screen. Igwa siyang garo laptop siya, Yes, sa screen siyang garo laptop. Itong pig balota mo mismo, balot image ka to, si retrato kan sa imong balota, mahihiling mo mismo sa screen. Pwede mong i-check, scroll mo sa imong balota na yan nasa screen para ma-check mo na ito ang binilugan mo. Ito man talaga ang bibilang ko machine. Kaya double, pwede ka mag-double checking. Daman sa screen, si balot mismo. Tapos, daman sa resibo, voter receipt. Yan. Kaya po, sa mga botante, mas maray, pag daman sa presinto, may ready na po kita ning listahan kang kandidato para po, pag luwas man gatong resibo ta, voter receipt, tapos itong sa screen, ma-counter-check ta na tama man talaga si tigboto mo, ito man talaga ang ma-register naman sa machine. Pero hindi po ko dyan, dawa para paano, bawal iluwas ang resibo, itong resibo, yung kopya kan binoto mo, bawal. Ayo po, tama po yan. Siyempre, itong sa imong botohan sa balota, bawal picturean. Tapos siyempre, itong resibo mong maluwas naman sa machine, bawal picturean. Pati itong nasa screen na ballot image, bawal itong picturean. Ang purpose po kayan, dahil magamit sa vote buying, kung pwede mang picturean si tapos daron sa resibo sa labas, filing sa kandidato, sa binutuan mo, tatawang kang kwarta. Vote buying na. Kaya ayun po yan. Opo, vote buying nga. Kaya bawal po ang picturean po itong sa imong pigbotohan. Sige po. Attorney, saro na lang about dyan sa ACM na yan. Sa pagkakaano mo, sa imo pong obserbasyon, kay tumaga tigtitesting talaga yan bago mag-election po tabi. Dati ba may nag-error? Ito day naluwas si resibo, day kinakakan si ballot box. Ini po, ano pong obserbasyon mo din? Aram ko, kamo sa Comelec, nakatexting na kamong inot kayo ni. Ano po, kamusta? May mga error na kamong na-encounter? Ito pong mga mga pagkukulang kang machine katong sa Smartmatic, improve na po to. Okay. Ang inot po itong nag-init sa mga SD card, itong consent receipt sa mga dito duman sa mga boto. Nag-init sa SD card. Ngunyan po, pagrebayan na po si storage ta, USB na ang sa tayong lalagan storage. Tapos po siyempre duman naman po sa nagbabalot jam, makapal ka tong Smartmatic na balot ta, makapal ka to si papel, garo kahon. Ngunyan po, nipisan po si papel, damitong sa balota ta, mas manipis ang balota ta, para po de mag balot jam. Tapos po, na-encounter ta po ka to, itong pag may problema sa transmission, ngunyan po, ang transmit mo through Globe and Smartman po, itong sa USB. Pero po naman sa mga lugar na mga itong mga sa coastal, mountainous area na may signal, iba pong install po na itong Starlink satellite transmission para sure po na itong totally may signal na lugar makatransmit po sinda kang resulta. Kaya more or less itong mga pagkukulang katong mga nainotang machine sa Smartmatic, pig-improve na to, pig-level up na para at least then kita maka-encounter ng similar problems. Tapos sabi ko nga tiwala ako ngayon sa machine dahil mga brand new po ang sa tuwing gagamitan machine sa election. Iyo po. Kunya po, attorney, narin po kita matesting kaya ACM na yan? May 5. May 5 po yan po pang alas 8 ng aga. Sisi pa mga yao dyan?
Opo, siyempre po, sa mga teacher po, sa mga IBIS po, isa na makandak ang FTS staff, final testing and sealing, test voting. Siyempre, notified ko sa mga kandidato, political parties, pwede magpadara ng mga watcher ang mga kandidato. Ang media nga, pwede man magduman sa mga eskwelahan, pwede kang mag-participate sa test voting para po mahiling man po nindo pag test po katong machine. Tapos kamo mismo, pwede ka mo mag-voto sa mga botante. Iyo po, very good. Attorney, Maiko, digdi kita sa pang mga issue kasi ano ko yan, stricto ko yan ang COMELEC, digdi baga sa mga kampanya kan mga kandidato about red tagging, about naman sa panraraot sa kalaban ninda. Kamo po digdi sa Kamsur, Naga City, lalong may mga may mga reports na po kamong nakaabot sa indo na may mga ginigibong pangraraot sa mga kalaban, lalong-lalo na kapag nagtatarampo ini pong mga kandidato? Po, itong sa igwa na po kitang na-receive complaint ito sa red tagging po iniyo, pero di ko na sabihin si detalye. Yes. Igwa na kitang na-receive na pero igwa po talagang pinaluwas ng COMELEC ng ining resolution number 111116 po. Ini po itong anti-discrimination and fair campaigning guidelines po. Ano po, syempre ang purpose kaniyo para din na po mag-discriminate po sa mga tao habang nagkakampanya si mga kandidato. Tapos ito pong bawal mapambabastos against gender, sa gender iba pong gender sensitivity dapat pag nagkakampanya. Gender-based harassment, bawal man po 'yan. Pati yung labeling, red tagging, bawal man po. Kaya more or less dapat dahil maging more or less maging libelous sa tuwing mga pigtatarama habang nagkakampanya. Iyo po. Igwa na po kitang na-receiving complaints. Ko na lang forward ko ni sa law department, hindi na po ma-decide po ang gagawin na action. Tama ba kasi dapat ko mga plataforma, programa lang, mga plano ko attorney, kaya lang sige pambaratikos, data man makalos kasi ang iba below the belt, di ba? Ayun po, tama po. Pwede man po, may freedom of expression na bagay magsabi kang mga criticism. Pero dahil na naman sa level na maging libelous na, pwede man pag-reliant sa mga issues. Personal, yung mga personal, di ba? Yung mga personal na halimbawa na itong may nadangog ako na kapag nabuburat na ang gobernador, hahando ka na sa iyong girlfriend. Baka nusun na po baga. Po, siguro mga personal attack, dahil na po siguro niyan kabalit, personal matters man po yan. Duman lang po kita sa mga issue pong valid issues, mga about sa public service issues yan. Pero po dapat sabi nga kung criticism, itong nga po ang constructive criticism yan. Dahil na po below the belt, tapos iba po pong mga libelous po na statement. Yes, sige po. Mabalos sa iyo, Attorney Maiko. Mabuhay ka. Good luck. Ingat. Apo, sir. Salamat po, sir. Okay, Attorney Maiko Hulya, mga tugang kan COMELEC. Nako, ining mga kandidato kaya partner, imbis na magtaram lang po kamo din mga plataforma, mga plano, gigibon po nindo, mga itinabang nindo, ipagirumdum nindo sa tao, ay ang babakbakan si mga kalaban. Si Benji Rivera, Radyo Bana. Oy, komersyal lang kitang madali. Tamay mga nakabitin kita komersyal. Pare koy? Madali lang. Papalusotong ko lang po yung mga komersyal lalita. Ini po, kay Pualta po ini. Stand by. Hanap mo ba yung kaping natural na lasang Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banan Extreme. Ang oras natin, mga kabig, 8:56. Si Benji Rivera, Radyo Bana. 8:56 na po din pagkaga. And, daiman, ito, endorsement pa magirare, nako. Sabi nga ni kanima katugang, ang hapoton, dapat hapoton ni Kabalang, ano tada iping endorse nilini si ligasyon. Yan ang dapat ang ihapot. Ang Naga City nagbubotong ang Naga City nasa 3rd district, ang Naga City nagbuboto pong congressman.
Pero ang Naga City, hindi po yan nabuboto sa pagkagobernador. Ang pigpapara-emphasize na naman ko yan ni Kabala, palibasa na ipig-endorse ni Leni Robredo si Bong Rodriguez. Daw talaga nung gibunin do, gugunin do si Leni, hindi man yan talaga ma-endorse kayan. Oh. Sige. Aye, kuha na mo kuya, kento si Bilog na interview lugod si Bilog. Iyo ba lang yan di ba? Alat lang po. Sige po. Babalikan ko lang po yan. Kaya si mga kabala at mga tugang, alat lang, tanay ko pa nababasa si PM sa to. Si mga kababalat si mga kababayan si mga kabalat po, ano ba kita pigpaparapirit ni Kabalang na i-endorse ni Leni? Si Bong Rodriguez, nagsimbag na po si Leni, pamagya kabisto ko yan, maray magtaram, maray. Pero kung di mo man talaga gustong i-endorse, ano ba? Kung na mo man i-endorse, ano ba ito pagpaparapiriton mo si Leni? Ang hapoton mo, Joe, i-workout din do na dapat i-endorse ni Leni si Ligasyon. Yan ang supas. Yan ang trabahon mo. Yan ang itabang mo kay among mo. Yan ang itabang mo kay among mong kay Ligasyon na dapat maparali siya ko dyan kay Leni. Habang pigpaparabanatan po kaya nindo si Leni, araman po yan kan mga taga-Naga. Taday na po mauuli ang mga taga-Naga. Kaya nga nag-mayor si Leni, nagbalik Naga City, dahil po ibang problema. Aram po, kita magabot ang problema. Kita habot na po din kulong payo. Gusto ta smooth ang ralakaw, ang daralagan. Pero kung igwaman sa naman lang siging siya dilins, igwa sa naman lang na siging, bako man ngayang public service ang lamang kani, siya dilins kaya ang lamang kani. Kaya dyan na naglawag si Leni Robredo. Kaya matindi po, matindi ko dyan ang Naga City. Dignita po aabangan ang ralaman. Sa probinsya, mayo man laban sa probinsya. Kung mga sa Parabulang, mayo nga CTGs, mayong natakod. Sa first district, Huri Bata duman, tapos na po ang laban dyan sa first district. Sige, salamat lang Karakansyaw si Tado Ramos, sige, salamat lang Karakansyaw. Pero first district, bilog na Congressman Huri Bata. Sa second district, Luigi Villapuerte na yan. Mayo naman na maibang malaman dyan. Si Dato Arroyo nga, hindi na nagpahiling. Sa second. Sa third district, hindi kita maabang sa third district. Bagamat si Nonoy Magtuto, lamang po sa survey, padagat kan tao, mahamot si Nonoy Magtuto sa publiko dawa si Sehapotol mo, mga hubin, senior citizen, all walks of life. Naman ako bilib kay Nonoy Magtuto. Very down to earth ko yan ang Nonoy Magtuto. Talagang nahiling kan tao kung sisay po ang Nonoy Magtuto. Padangat, ikapalan nga ang Nonoy Magtuto, pambira ka kaya, handakol lang kaya kung nadadagog na mga maray sa imo. Yan ang dalagan ko ni Nonoy Magtuto. Sa mga hubin, pag duman sa mga hubin, pag marabayli kan mga dance move, sakay ni Nonoy Magtuto, pambira. Sa mga negosyante, kaulayon mo, negosyo, lalong matibay si Nonoy Magtuto. Si Say pa, kung ko kumpara ki Ligasyon, harayo si Ligasyon. Nonoy Magtuto, ang Magtuto nagyaman sa negosyo ninda. Si Ligasyon nagyaman, mayo man negosyo. Ligasyon, mayo pong imposible kung ang sarong tao mag-asinso, lalong-lalo na kung may negosyo. Bako yan makagalas. Ako pang nakakailing akong taong na angat sa buhay, simple, tapos nakachirit. Ito bagang simple, negosyante. Yung mga negosyante na mga nagpapara-Amerikana, mga pulot na hindi na kayo po sa opisina. Tapos hindi bus. Maduman sa farm, maduman sa poultry, maduman kung sa'yo na mga negosyo nila. So, nakachirit-chinilas, nakasara sandals.
negosyante, big time, negosyante ni iyo yan ang saro sa mga karisma ni Nunoy Magtuto, yung rugged look. Ay, pero si Ligasyon, dawa bang chinilas, dawa bang surusyonik. Lalong na yung kanais-nais, kung lalong na yung naging kanais-nais, na naman ton sa yan tao. Ton kiligasyon, abogado, nakabarong, naka-Amerikana, abogado, kay po niya sa court o mayor. Pero ang negosyante, magyaman, bakong makangalas. Ay, pero kung ang mayor magyaman, diyan ka mangalas. Paktay tayo dyan. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banana. Mga bistado ko partner na mga milyonaryo, mayayaman sa Naga City, mga negosyante, nakarapi-kapi dyan, naka-short, naka-rugged jeans, t-shirt, sandals. Pero mga branded na sandals kaya, hindi kayo magsuma-suma. Bracelet, yan. Okay yan, big time, mayaman yan. Negosyante, bako po yung makagalas, may bagong auto, modelong auto, bako yung makagalas. Ay, pero kung ang mayor pag-abot sa Manila, sinusundo duwang Lexus na auto, yan, grabe naman. Bako kung mga negosyante, naging mayor sa laman lang duwang term, na nga pinatapos, ay, ang yaman, grabe na. Ipakain ko yan sa isda para pagkabot. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banana. Iyo po mga kabalat, diyan kita manggalasta, no? Mayor, nagyaman. Negosyante, bako makagalas na magyaman. Bako pa man maglaog sa politika, big time lang dati. Iyo po bako yung makagalas. Pero si Yurbino, hindi man lang mayo man negosyo. Mayo man mga negosyo kang panahon, pero hinigol mo ko dyan. Dadawa pa magkakansa dyan sang gatos na kinalas aral daw, ang pagtumod kang tao, ay, kampalahon niya, kung ka mga nagkakakan sa 5-star hotel sa Manila, pag-abot mo ngayon sa Naga, dali-dali kang kinalas. Yung baga. Ay, tapos na po kita sa oras mga tugang. Ay, atyan, ipopost ko po sinanggala. Ipopost ko, sorry. Kinapos na kita sa oras. Ready lang po kamo, abangan lang po nido. Ini pong post ko atyan. Konsisay po ang lucky winner. Kasugma lang gana yi, taga sa ito yi. San Agustin ka naman. Yung natawan ng tang regalo taga San Agustin. Mga tugang, ako si Cam Benji Rivera. Babalos ka sa inyong pangatabay. Basta Barreta, sigurado. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banana. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banan Extreme. Mula sa Mateo 19:26. Datapot sila'y tiningnan ni Jesus at sinabi sa kanila, sa mga tao ito ay hindi maaaring mangyari. Ngunit sa Diyos, ang lahat ng bagay ay posible.